Our Bibles to Matthew 21. We are going to read a Palm Sunday passage in the scripture, Matthew 21, verses 1 all the way through 11. As they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent 2 disciples, saying to them, "Go to the village ahead of you, and immediately you will find a donkey tied there with her colt by her. Untie them, bring them to me. If anyone says anything to you, say that the Lord needs them, and He will send them right away." Which is interesting. Kasi sabi ni Jesus Christ, nung papasok siya ng Jerusalem, kinausap niya yung 2 disipulo, sabi niya, kunin niyo yung donkey, pumunta kayo doon sa village at kumuha kayo ng donkey na nakatali. Na yung donkey ng unang panahon ay means of transportation. Buti pa noon, walang gasolina at diesel. Yun yung kanilang means of transportation. Sabi ni Lord, pag may sumita sa inyo, sabihin nyo, kailangan ng Diyos. Which is parang tunog karnaping sa panahon natin ngayon. No? Pero ang sabi ni Jesus Christ, pag may nagtanong sa inyo, sabihin nyo, the Lord needs them. And He will send them right away. Verse 4. This took place to fulfill what was spoken through the prophet. This is actually a fulfillment of a prophecy in Zechariah chapter 9, verse 9, in which nakasaad po doon, "See, your king comes to you, gentle and riding on a donkey, and on a colt, the foal of a donkey." So the disciples went and did as Jesus had instructed them. They brought the donkey and the colt and placed their cloaks on them for Jesus to sit on. And a very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, "Hosanna to the Son of David, blessed is He who comes in the name of the Lord, Hosanna in the highest heaven." And when Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, "Who is this?" And the crowds answered, "This is Jesus the prophet from Nazareth in Galilee." Pinamagatan po natin ang mensaheng itong more than Hosanna. More than Hosanna. Now, yung Matthew 21 po, nangyari po ito sa panahon ng Passover Week. Ang Passover Week po ang isa sa pinakamalaki at pinaka-importanting spiritual holiday sa mga Jewish people. So obviously, kung ito ang pinakamalaki at pinakamahalagang religious holiday sa kanilang kapanahunan, crowded ang buong syudad ng Jerusalem. On top of everything, dahil Passover celebration, to make matters worse, in essence, nung mga time na ito, matunog po ang pinaka-latest na milagrong ginawa ng ating Panginoon kung saan binuhay ng ating Panginoong Hesus si Lazarus mula sa pagkamatay. Imagine niyo to. It is the biggest and most important holiday, and on top of that, ang sabi ng Scripture, bukod sa biggest holiday, bukod sa itong holiday na ito ay kilalang kilala at ang mga tao ay nagpa-flock doon sa Jerusalem, balitang-balita at matunog na matunog po ang pangalan ng ating Panginoon sapagkat ginawa niya ang isa sa pinaka-imposibleng milagro. Binuhay niya ang mga patay. So obviously, ang expectation po ay napakataas. Kaya nung dumating ang ating Panginoong Hesus at pumasok sa Jerusalem, 5 days before He was crucified. Now, I just want to put this in context. Si Jesus po, most wanted sa Jerusalem at this point. Anytime pwede siyang dakipin, anytime pwede siyang patayin. Si Jesus may choice na hindi pumasok ng Jerusalem. Pwede niyang takasan ang mga taong gustong pumatay sa Kanya. And yet, Jesus, na most wanted, imbis na umatras at lumayo sa Jerusalem, siya pa mismo ang nagkusang pumasok sa syudad kung saan siya gustong dakipin. Nasabi ng Biblia, nung pumasok ang ating Panginoong Hesus sa Jerusalem, the people are shouting, people are celebrating, ibinaba ng mga tao ang kanilang mga balabal, inilatag po nila sa daanan, gumupit sila ng mga dahon ng mga palm tree at palm branches, at parang trinato nila si Jesus ng tatawagin kong royalty treatment. Tinuring nila ang ating Panginoong Hesus at winelcome nila ang ating Panginoong Hesus bilang isang hari. Bakit to? Marami po kasi sa kanila ang umaasa na itong si Jesus ay hindi lang basta hari, kundi siya ang gagamitin upang i-overthrow ang regime ng mga Romano. Para po mas maunawaan ng mga first time narinig ang storyang ito,
ang Jewish people po kasi, ang Israel, parang katulad natin noong unang panahon. Sila po ay nasakop tayo ng Spanish, nasakop tayo ng mga Americans. Ang Jewish people, ang Israel, ay nasakop po ng mga Romans. At nung si Jesus po ay naglalakad dito sa mundo, yun po ang exact moment kung saan sila po ay naalipin ng mga Romano at naghahanap po sila ng kalayaan. Kaya akala nila, nung si Jesus ay pumapasok ng Jerusalem, si Jesus ang magiging hari kung saan siya ang maglalabas sa kanila mula sa pagkaalipin ng mga Romano. Sa mata nila, sa kaisipan nila, si Jesus ang magsisilbing Messiah na magsisilbing political hero nila. Na siya ay malakas, forceful, and ready to take over. But instead of riding a war horse, imbis na si Jesus nakasakay sa kabayo, ang sabi ng Biblia, pumasok siya ng Jerusalem na nakasakay sa donkey, fulfilling Zechariah chapter 9, verse 9. And people were celebrating. People were shouting. But some of them misunderstood the salvation that He came to bring. Hindi pumunta ang ating Panginoong Hesus dito para lang iligtas sila sa pagkaalipin ng mga Romano. Pumunta ang ating Panginoong Hesus dito para isave tayo sa ating mga kasalanan, sa ating mga condemnation, sa ating guilt, sa ating shame. Na misunderstood nila kasi ine-expect nila si Jesus magliligtas sa kanila laban sa mga Romano. Pero hindi nila alam si Jesus pumunta rito para iligtas sila sa mas matinding oppression. Kasalanan. So what do you do if the king that you expect is different from the king that you need? Ano ang gagawin mo kung ang expectation mo ililigtas ka sa mga Romans pero alam ng Panginoon ang tunay mong pangangailangan? Hindi kasi porket gusto mo, kailangan mo. Okay? Marami po tayong mga gusto na hindi ibig sabihin kailangan natin. Posible ikaw pumunta ka sa doktor, nagpa-check up ka kasi masakit ang ulo mo, ang hinihingi mo lang, Dok, resetahan mo lang ako ng medical, ng Advil, okay na po ako. Hindi nga nire-reseta yun eh. So pumunta ka sa doktor, dahil masakit ang ulo mo, pero nagulat ka, nung chinek up ka, hindi lang pala normal na sakit ng ulo. May tumor ka pala sa utak. So ibig sabihin, nag-e-expect ka ng gamot, pero alam ng doktor na surgery ang kailangan mo. So marami sa atin, meron tayong gustong mangyari, pero alam ng Panginoon ang tunay na source kung bakit masakit ang iyong ulo. Tunay na source kung bakit tayo naghihirap. Tunay na source kung bakit may kasakitan at karamdaman sa ating mundo. And Jesus knows exactly na hindi lang nila kailangan ang political deliverer, hindi lang nila kailangan ang political hero. What they need, what we all need, is salvation from our sins. What we all need is salvation, not just from the Romans, but from the bigger oppressor, Satan, the devil. So what do you do? Kung yung haring ine-expect mo, yung haring inaasahan mo, ay iba sa hari na iyong kailangan. Kasi pag tinignan mo ang Panginoon, sino sa inyo ang grateful, ang Diyos nagpapagaling? At lahat tayo gusto natin ng kagalingan. Gustong-gusto natin ang Diyos pag ang Diyos nagpapagaling. Gustong-gusto natin ang Diyos pag ang Diyos nagpo-provide. Lumalaki ang mata natin pag nakita natin si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Pag nirescue ka ng Panginoon, sasabihin ko sa iyo, pag ikaw nirescue ng Panginoon, kapag ikaw tinulungan ng Panginoon, we want God to help us. We want God to heal us. We want God to provide for us. But what will you do kung yung Diyos na inaasahan mong magpo-provide, sasabihin kang, isuko mo buhay mo sa akin. Patawarin mo ang mga taong nakasakit sa iyo. Because the king that you want is different from the king that you need. Gusto mo ng blessing, sabi ng Lord, bago yung blessing, wisdom muna. Marunong ka munang magsuko ng oras. Change your priority. Change your schedule. Now, hindi na natin gusto yung Diyos na yun. Kasi ang gusto nating Diyos yung nagpapala. Yung gusto nating Diyos yung nagpapagaling. So, nag-e-expect sila, Jesus, iligtas mo kami sa mga Romano. Jesus, pagalingin mo ako. Paano kung hindi ka pagalingin? What if the king that you want is different from the king that you need? What if ang Diyos hindi kanya pagalingin sa iyong kasakitan? What if ang Diyos hindi niya i-provide ang iyong mga kagustuhan? Because yes, we love Him. Kapag ang Diyos sumasagot sa ating mga panalangin, we love the Lord. Kapag ang Diyos binuksan ang mga pintuan. But sometimes, God would ask you to surrender your life. God would ask you to obey. What if God would demand righteousness and holiness? Ibig mo ba sabihin,
Ibig ko bang sabihin, gusto mo lang yung gawa ng kamay ng Diyos, pero hindi mo gusto yung fullness ng kanyang worth? Na gusto mo lang yung blessing ng Panginoon, pero hindi mo gusto ng relationship sa Kanya? Sabi mo sa katabi mo, ang aga ni Pastor. I mean, sino sa inyo nagpapacheck up? Di ba pag nagpa-check up ka, di ba minsan re-resetahan ka ng doktor? Okay, uminom ka 3 times a day. Kasi minsan tayo, pag mayroong masakit sa atin, pupunta tayo sa doktor, gusto lang natin, bigyan mo akong gamot para mawala yung sakit. It's interesting na pag pupunta tayo sa doktor, gusto natin bigyan tayo ng gamot, pero ayaw natin baguhin yung lifestyle natin. Lord, bigyan mo ako ng gamot sa high blood ko, pero hindi ako, kakain pa din akong crispy pata, ha? Parang ganun ginagawa natin sa Lord. Gusto natin, Lord, pagpalain mo ako, pero sabi ng Lord, sumuko ka sa akin. Huwag naman ganyan, Lord. Amen? Pupunta sa doktor, hihingi ng gamot. Sabi ng doktor, kahit anong gamot ibigay ko sa iyo, kung hindi mo babaguhin ang lifestyle mo, mamamatay ka pa rin. Everybody say, ang kulit niyan. Amen? Aray mo talaga. Amen? Bakit? Ganyan ang treatment natin minsan sa Panginoon. Minsan gusto natin pagpalain tayo ng Panginoon. Lord, magbigay ka ng prescription. Sila sabi nila, Lord, i-deliver nyo kami sa mga Romano. So, ibig sabihin, gusto nilang mag-intervene ang Diyos, makialam ang Diyos, gumawa ang Diyos ng milagro, pero pagbabaguhin na yung puso, yun yung ayaw nila eh. Lord, mag-intervene ka sa akin. Malaki po utang ko, bayaran niyo po ang utang ko. Pero sabi ng Lord, bago mangyari yan, kailangan muna mag-develop ka ng lifestyle, ng wisdom, how to manage the resources. Hindi naman pwedeng gusto mo lang na itakas ka, gusto mo lang ng salvation, pero ayaw mo ng transformation. So, ibig sabihin, mahal na mahal mo si Lord kapag Savior siya, pero hindi mo na siya mahal pag hari siya. Kasi pag Savior siya, ilalabas ka niya sa pagsubok. Pag Savior siya, papatawarin niya ang nakaraan mo. Pero pag hari na siya, kailangan mo siyang sundin. Because if Jesus is not the Lord of everything in your life, He's not the Lord at all. Kailangan, pag Lord si Lord, kailangan 100%. Hindi mo siya pwedeng tawaging Lord kung 95% lang. I mean, tinawag mong coach. Nung tinuruan ka dito ka pupwesto, hindi mo sinunod. Tinawag mo ba siyang coach? Kasi the fact na hindi mo siya sinunod, tinanggalan mo ng meaning yung pangalan at title niya. Correct? Ganon din ang Panginoon. Tinawag mo siyang hari. Nung sabi ng Lord, gawin mo to, hindi mo sinunod. Pero tawag mo sa Kanya, All hail King Jesus! Sabi ng Lord, isuko mo na yan. He is mighty to save. Mighty to save. Because we want Jesus to save us. We want Jesus to bless us. And yes, He will bless you. Yes, He will save you. Yes, He is able to heal your sickness. But are you willing to give your life to Him? Not just your Savior, but your King. Everybody say, Aring King King. Dalawang hari yan. Amen? Because we enjoy. Lumalabas na yung kakornea natin, alas stress na eh. Yung mga first time tuloy, sabi niya, ano ba na itong napasukan ko? Amen? Gusto natin siya, na-enjoy natin si Jesus bilang Savior. Pero kaya mo ba siyang sundin bilang iyong Panginoon? Yes. Naniniwala po ba kayo, kaya kayong ilabas ng Panginoon sa panganib? Kasi Savior siya eh. Pero ang Diyos hindi lang, sobrang mahal ka ng Diyos, hindi ka lang niya ilalabas sa panganib. Gusto niyang maging hari din siya. Na siya magdidirect kung ano susunod mong hakbang para hindi na maulit yung nangyari sa'yo. Pag heartbroken ka, gusto mo na, Lord, pagalingin niyo po ang mga sugat ko. Gagawin ni Lord yan. Naniniwala ako, He is close to the brokenhearted. Pero kailangan mo rin siya bilang hari na magdidirect sa'yo para hindi na siya uli maulit. Kasi pag naulit, tatawagin mo na naman siya bilang Savior. Papatawarin ni Lord ang iyong mga nakaraan. Pero willing ka bang ipagamit, ipakontrol ang iyong kasalukuyan para ang iyong kasalukuyan ay makaranas ng pagpapala mula sa ating Panginoon? Ibig mo ba sabihin, you welcome Jesus as your Savior, but you reject Him as your King? Doesn't work that way. Because mahirap tanggapin si Jesus bilang hari, kasi pag siya na ang hari, babaguhin niya sitwasyon mo. Oh, let me rephrase. Bilang Savior, kaya niyang baguhin ang iyong sitwasyon.
Pero bilang hari, you need to change the way you submit to Him. As a Savior, He will remove your burdens. As a Savior, He will save you from hell. But are you willing to accept Him as your King to direct your life, to govern your decisions? And just like the text that we have in Matthew chapter 21, if Jesus entered Jerusalem and they welcomed Him, shouted, Hosanna in the highest, Hosanna to the Son of David, meaning they recognize Jesus as King. If Jesus is the King of our lives, how would we respond? Hindi lang bilang Savior, how we, Christians, paano tayo magre-respond kay Jesus bilang ating hari? Number one, based on the text, if you want to respond to Jesus as a King, number one, you have to recognize Him as a King. Okay, everybody say recognize. Now, 11 verses tayo, doon muna tayo sa dulo magsimula. Ang sabi ng verse 10 and 11, when Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, who is this? And the crowds answered, this is Jesus, a prophet from Nazareth in Galilee. Now, interesting, isn't it? Tingnan nyo at this point, verse 10 na to eh. 1 yung binabasa po natin kanina, correct? So, nasa dulo na po siya. Ibig sabihin, dahil nasa dulo na siya, nakasigaw na sila. Ibig sabihin, nagamit na nila yung mga palaspas nila. Binili ko po ito sa tapat ng Catholic Church. Just so you know. Because everything is redeemable. So at this point, in Matthew 21, nakasigaw na sila, Hosanna! Hosanna in the highest. So at this point, nakasigaw na sila, naglatag na sila ng balabal nila sa daan, nilatag nila ang kanilang mga palaspas, sumigaw na sila, nag-celebrate sila. Pero balik mo yung verse 10. Imagine niyo ito, nagsi-celebrate sila, Hosanna! Hosanna! Sabi ng isa, sino yan? Na-try nyo na ba yun minsan, yung may katabi kayo, nakikisaya lang sa inyo, tug-tug, ano ba to? And it's possible na ganyan nangyari sa'yo kanina. Sabi sa'yo, punta tayo, church tayo, tapos kanina, kakabakanta ka na. Ano ba meron dito? Because the first step, if you want to respond to Jesus as a king, you have to recognize Him first. Because it's possible na busy-busy ang iyong mga kamay, pero confused ang iyong puso. Because it's possible na marami kang ginagawa sa ministry, but do you recognize Jesus as your king? Kasi ang pagiging Kristiyano, hindi lang pabisihan ng kamay, kundi meron bang witness sa puso mo kung sino talaga ang Diyos. Hindi lang bilang Savior, kundi bilang iyong hari. Because madaling sabihin, Hosanna, Hosanna, pero at the end of the day, you would ask, sino nga ba si Jesus sa'yo? Who is Jesus to you? That is the million-dollar question that every one of us needs to answer. For example, kung tatanungin ko po kayo ngayon, sino si Jesus sa inyo? Tagapagligtas? Sino sa inyo magsasabi si Jesus ang nagpo-provide? Si Jesus ay nagpapagaling. Most likely, kaya nyo nasabing nagpapagaling siya kasi naranasan mo siyang magpagaling. Kaya mo nasabing nagpo-provide siya kasi naranasan mo nung walang-wala ka, nag-provide ang Panginoon, correct? So yung pagkakilala mo sa Kanya, depende sa experience mo. Amen? So we don't judge how you perceive who God is. Kasi lahat tayo may kanya-kanya experience. But today is all about, do you recognize Him as a king? Yan ang pinaka-importante. Kasi biruin mo, nag-celebrate na sila't lahat, tapos nagtanungan pa sila, sino yan? Verse 11. Ano sagot nila? Sabi nila, verse 11 please. Sabi nila, this is Jesus, the prophet. Now, question. Bakit nila nasabi na si Jesus ay isang propeta? Mali ba na tawagin mo si Jesus na propeta? No, because Jesus is a prophet. But He is not just a prophet. Correct? Prophet siya, pero highlight that part, prophet siya, pero hindi lang siya prophet. Kasi pag partial ang pagkaintindi mo kung sino siya, malamang partial din yung susundin mo. Kasi kung prophet siya, makikinig ka sa kanya occasionally. Kung teacher siya, alam mong sasagutin niya ang lahat ng iyong mga tanong. Kung miracle worker siya, alam mong magmimilagro siya. Pero pag hari siya, alam mong dapat sumusunod ka. So kapag partial lang,
si Jesus, prophet, pero hindi lang prophet. Si Jesus, teacher, pero hindi lang teacher. Si Jesus, miracle worker, pero hindi lang miracle worker, because we have to understand, Jesus is King. And not just a king, He is the King of Kings. Amen? Kaya ang sabi ng Scripture, balik mo nga yung verse 10, anak. Ang sabi ng Scripture, kaya nung si Jesus, verse 10, pumasok ng Jerusalem, ang sabi ng Biblia, the whole city was stirred. Nawala niyo po ba yung Greek word ng salitang stirred, highlighted part? Yung salitang stirred is actually from the Greek word, they were shaken, nayanig sila. Amen? Ang mas malalim na Greek word dito, they felt something. So nung pumasok si Jesus Christ, may naramdaman sila, and yet, natanong pa rin nila, sino siya? Kasi, magkaiba yung may naramdaman ka lang, sa nirecognize mo siya bilang hari. So, it's possible, na naramdaman mo, every time you go to church, you feel something, bakit you dyan nagsisimba? Basta pag nandyan ako, I feel something eh. And that's true. Nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon. Sino sa inyo, while worshiping, you felt God's presence? Yeah, so something stirred in your hearts, right? May nayanig sa puso mo habang nag-worship ka. Pero it's possible na nayanig ka sa worship, pag uwi mo, sino nga ba siya sa akin? And this is important, my friends and family, because yung pagkakakilala mo sa ating Panginoon ay may malalim na koneksyon kung paano mo siya susundin. Kung paano ka tatayo sa kanyang harapan. Amen po ba mga kapatid? For example, sa mga trabaho po ninyo, yung mga kumpanyang pinagtatrabahuan ninyo, meron po yung mga may-ari ng kumpanya, yung owner or minsan yung CEO, owner din siya. What if yung CEO ninyo nagpanggap na mahirap? Tapos, nag-apply bilang ordinaryong empleyado. Sabi mo sa katabi, kakapanood mo ng drama box yan. Okay. Ganito yung kwento sa mga drama di ba? Ganito yung kwento sa mga drama box Nagpanggap siya, na mahirap lang siya. Tapos yung pala, napakayaman niya. Come on, shout out sa mga nanonood dyan. Okay? Ako hindi. Okay? For the record, walang time. Okay? But the point is, nagpanggap siya. Now, pag nakatabi mo siya, bilang nag-apply, kasi akala mo normal lang siya. So pag kinausap mo siya, kaswal lang. Hoy friend, kamusta ka na? Pag pwede ka pa mag-utos dyan pakikuha mo nga akong kape. Pwede mo pa siyang ibuli. Pwede mo siyang laitin. Pero pag na-realize mo, teka lang, may-ari pala ng kumpanya to. At pag na-realize mong may-ari siya ng kumpanya, magbabago posture mo. Amen? Magbabago language mo. Magbabago ang tono mo. Bakit? The more, kung gano'n mo siya kilala, gano'n ang trato mo sa kanya. Amen? So yes, their hearts were stirred. They felt something in their hearts. But it doesn't mean they recognize him as a king who will save them from sin and guilt and shame. That's why sabi ng Scripture, nung tinanong sila, who is this? Ano sagot nila? Jesus, the prophet. So who is Jesus to you? I remember yung mga disciples in Matthew chapter 16, tinanong din sila ng Panginoon dyan Because kinausap sila ng ating Panginoong Yesus, sabi nila, trending daw ako ngayon Ano ba sabi ng mga tao sa comment section patungkol sa akin? Kasi, hindi ganun yun nasa Bible. Tinawid ko lang, ibig sabihin. Because nagtatanong si Jesus Christ, people are being stirred about who I am. So tinanong niya yung mga disciple, narinig ko, pinag-uusapan daw nila ako. Ano ang sinasabi nila kung sino ako? Sabi ng disciple, sabi po nila, Lord, ikaw daw si John the Baptist. Sabi po ng iba, ikaw daw si Isaiah. Sabi ng iba, ikaw daw si Jeremiah. Sabi ng iba, isa ka raw sa mga propeta. Pero ano sabi ng verse 15? But what about you? Who do you say that I am? Because Jesus doesn't care about their public opinion. He cares about your conviction. Hindi mo magagalaw kung ano pagkakilala nila sa Diyos, but ikaw. What about you? Who is Jesus to you? Who do you say He is in your life? Because the way you recognize the Lord will determine how you will submit. It will define how you will follow the Lord. Katulad ng CEO na nasa drama box, magbabago ang posture mo. Magbabago ang attention mo. Now, ang question, is Jesus just a prophet to you? No, He's not just a prophet. He is the King of Kings. So, nung tinanong ni Jesus Christ sa mga disciples, what about you? Who do you say I am? Ano sabi ng verse 16?
Next verse. Simon Peter answered. Iba talaga si Peter. Bibo talaga si Peter. Lahat tinanong, pero si Peter, Lord. Sabi ni Lord, what about you? Who do you say I am? Lord, you are Jesus, the Messiah. He recognized. If you go back to the story, yung mga tao na habang nagpapalaspas sila, nagtatanong sila kung sino si Jesus, pero si Peter alam niya, Jesus is the Messiah. Well, to be fair with you, few verses later, sinabihan siya ni Jesus, get behind me, Satan. Just to be fair. But at least, ang sabi nga ni Jesus Christ, hindi yan kayang i-reveal sa iyo ng human wisdom. Only through the Spirit you will realize that Jesus is your Messiah. So the question is this, who is Jesus to you? Naalala niyo po yung Samaritan woman na nag-iigib ng tubig? Na meron po siyang naging 5 quote-and-quote asawa at yung kinakasama niya ngayon ay hindi niya pa rin asawa. So may 6 na lalaki sa kanyang buhay until nakilala niya yung pang-7 lalaki. Si Jesus Christ. The 7th man. Ano sabi ng scripture? Habang nag-iigib sila, ano pagkakilala ng Samaritan woman? Sabi niya, you are a prophet. Pero yun nung nag-iigib pa lang, you are a prophet. Pero nung na-encounter niya na si Jesus, ano sabi niya sa dulo? Come, see a man who knows everything about me. Could he be the Messiah? Nagbago yung pananaw niya kay Jesus. Nung una tingin niya lang propeta, pero nung na-realize niyang siya ay Messiah, nako, pag na-realize mong si Jesus Messiah, hindi ka mananahimik. Kasi ang sabi ng scripture, yung mahiyain na nag-iigib lang ng tubig kapag tanghaling tapat, kasi ayaw niyang mapagchismisan siya sa GC, ano ang sabi ng scripture? Nag-igib siya ng tanghali para walang makapansin sa kanya, and yet yung mahiyain kumapal ang muka. Nung na-realize niya kung sino ang Diyos na kanyang pinapaniwalaan. Kapag nagbago ang pananaw mo kung sino ang Diyos, hindi pwedeng magbago ang iyong buhay. You have to recognize Jesus as your King, not just a Savior. As your King, not just your healer. As your King, not just your provider. Recognize, everybody say, recognize Him as a King. So mapapansin nyo, excited ang tao, pero wala silang clarity. Yung iba tinawag siyang propeta, yung iba tinawag siyang teacher, yung iba tinawag siyang miracle worker, but the scripture is very clear to us. Jesus is not just a king. He is the King of Kings. Pwede mong hangaan si Jesus, pero ang hari hindi lang hinahangaan. Ang hari sinusunod. But again, the king that you want is different from the king that you need. Marami sa atin naghahangad na yung hari natin, tatanggalin yung mga problema natin. Naghahangad tayo na ang hari natin, i-bless tayo. Magbibigay sa atin ng comfort. Ang hari natin, i-affirm tayo. Pero ibahin nyo yung hari na ito. Ibahin nyo si Jesus. Kasi si Jesus, yes, pagpapalain ka, pero hindi lang blessing. Gusto niya i-transform ka. So blessing and transformation. Hindi humihinto si Lord sa blessing. Ang Diyos natin, hindi humihinto sa affirmation. Gusto niya, may correction. Yung hari natin, yes, tatanggalin niya ang mga problema natin. May kakayahan si Jesus na tanggalin ang lahat ng pressure natin sa buhay, pero kaya din ng hari na ito na tanggalin yung pride natin. Kayang tanggalin ng hari na ito yung unforgiveness sa ating puso, yung bitterness sa ating puso. So the way you recognize Jesus means a lot so that you will be able to follow Him in a different level. Hindi lang yung gawa ng kamay niya, kundi kung sino si Jesus. Amen? If you want to respond to Him as your King, you must recognize Him as a King. Number 2, if you want to respond to Jesus as your King, hindi lang ma-recognize mo siya as a King, are you ready? You must receive Him as a King. Receive Him. Everybody say receive. Verse 8. Balik tayo sa verse 8. Ang sabi ng verse 8, a very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. So the crowds that went ahead of Him and those that followed Him, they shouted, Hosanna to the Son of David. Now the word Hosanna, everybody put that in the comment section. Everybody say Hosanna. Now yung salitang Hosanna, ang ibig sabihin niyan, same as now. Iligtas niyo po kami. So habang si Jesus ay pumapasok ng Jerusalem, sumisigaw sila, Lord, iligtas niyo po kami. But hindi nila ibig sabihin iligtas sa demonyo, kundi iligtas sa mga Romano. So technically, ang nasa isip ng mga tao, we want political reform. Ang gusto namin, economic relief. Ang gusto namin, tanggalin mo
yung mga Romano na umaalipin sa amin. They were expecting a national and political hero. Gusto nila political salvation, hindi spiritual salvation. Correct? Amen? You remember Jesus Christ? When He fed 5,000 men, gamit lang po yung 5 gardenia at 2 ligo sardines. You still remember that story? Correct, mga kapatid? Alam niyo po ba, pag binasa niyo po yung kabuuan ng chapter, pagkatapos ni Jesus i-multiply yung tinapay at pakainin yung halos 15,000 people, the crowd of people were so impressed with Him. Gusto nilang gawing hari si Jesus by force. Lord, gusto namin ikaw maging hari, pero hindi hari ng kasalanan natin, salvation natin, kundi hari na, Lord, ang tagal na naming alipin ng mga Romano, baka ikaw ang susi, ikaw ang answer prayer. Iligtas mo kami sa mga Romans. So, nung pumasok ang ating Panginoong Yesus, lahat sila sumisigaw, lahat sila gamit ang kanilang mga palaspas, sumisigaw sila, Lord, iligtas mo kami, iligtas mo kami. Kasi gusto nilang magbago ang kanilang kondisyon. And boy, oh boy, minsan ganyan din tayo sa Lord eh. Ako minsan ganyan eh. Lord, baguhin mo sitwasyon ko. Gusto natin yung klase ng Diyos na makakapagpabago ng sitwasyon natin. Pero hindi natin matanggap yung Diyos na gustong baguhin yung puso natin. Save us, Lord. Baguhin mo ang aming sitwasyon. Gusto namin, Lord, i-showcase mo yung power mo sa mga Romano. Sabi ng Lord, hindi power, atonement ang gusto ko. Gusto ko kayong i-redeem, gusto ko kayong iligtas. Kasi hindi yan ang tunay niyong problema. Symptoms lang yan. Ang tunay na problema ninyo, tumor sa utak, kailangan nyo na surgery, hindi Advil. Jesus was saying and reminding all of them, you need more. Isa sobrang admiration nila kay Jesus Christ. Sabi ng Scripture, inilatag nila ang kanilang mga balabal. Para si Moises Okay? Ang sabi ng Scripture, they were shouting, Hosanna! Hosanna! Because they were expecting Jesus to be their political savior. Sabi ng Bible, habang ang ating Panginoong Yesus, ay pumapasok ng Jerusalem, ibinaba nila ang kanilang mga balabal. By the way, this symbolizes identity. So the fact na nilagay po nila yan sa daan is actually a symbol na, Lord, I am willing to lay down my position and submit under your authority. Because laying down your cloaks is a symbol of submission. So binaba nila ang cloaks, binaba nila ang kanilang mga palaspas. Now, si Jesus, naglalakad siya, papuntang Jerusalem, umaapak sa lupa. Pero the moment na nilagay nila yung cloak, binago nila yung daanan. They changed the road, literally. Are you following? Because when you receive Jesus as your King, hindi pwedeng hindi magbago ang daanan. Kapag presidente nga dumadaan, sinasarado daan. Pag ang presidente dadaan, sinasurvey, binabago ang ruta. Kapag presidente pa lang yan Pag presidente ang dumaan, nagkakaroon ng detour. Nagkakaroon ng traffic. Correct? Bakit? Pag ginawa mong Jesus si Lord, hindi pwedeng hindi mabago relationship. Hindi pwedeng hindi mabago ang priorities. Babaguhin ng Panginoon. Ang tanong, are you willing to submit everything to Him? Yun ang malaking question. Because hindi mo pwedeng i-claim na si Jesus ang hari mo, pero hindi magbabago yung daanan. You have to lay down everything. Because when Jesus is your King, babaguhin niya pati priorities mo, schedule mo, babaguhin ng ating Panginoon, pati may mga illegal na relationship na kailangan mo bitawan. You don't want that. Ma'am, ayaw po nila yung ganitong klase ng message. Amen, sabi mo sa katabi mo, ikaw talaga. Tigas ang ulo. Red flag nga ni. Because when Jesus is your King, everything changes. Ang question is this, are you willing to submit your cloaks to Him? Amen? Kasi pag winelcome mo si Lord, hindi pwedeng hindi mabago ang iyong buhay. Kilala niyo si Zacchaeus? Yung matangkad sa Bible? Remember Zacchaeus? Di ba sabi ng Biblia, si Zacchaeus, tax collector. Amen? No, si Zacchaeus, tax collector. Dahil po sa kanyang
problem sa height. Gusto niya makita si Jesus Christ. Umakyat siya ng puno ng sycamore tree para lang makita si Jesus. And for the first time, tiningala siya. Siya lang lagi dati nakatingala. But for the first time, si Jesus mismo tumingala sa kanya. Ano sabi ni Jesus sa kanya? Zacchaeus, gusto kong pumunta sa bahay mo. Ano sabi ng Bible? And Zacchaeus received Jesus. And what happened after Zacchaeus received Jesus? He was transformed. He was changed. Walang preaching, walang Sunday worship experience. Pero nung pinapasok niya si Jesus sa kanyang bahay mismo, ano ang sabi ng Biblia? Si Zacchaeus mismo nag-volunteer. Sabi niya, Lord, kalahati ng aking yaman, willing ko ibigay sa mga mahihirap. At kung may nadaya po ako, willing akong ibalik yan ng 4 times sa kanila. He was changed. Why? Because he received Jesus Christ. Hindi mo pwedeng sabihin tinanggap mo si Jesus pero hindi magbabago ang iyong buhay. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi pag si Lord na ang hari ng buhay mo, hindi na pera ang number 1 sa buhay mo. Mission. Dati ang gusto lang ni Zacchaeus, profit. Ngayon may purpose na siya. Dati ang gusto niya lang, career. Ngayon may calling na siya. Why? Pag nilagay mo ang iyong puso sa Diyos, pag tinanggap mo siya sa iyong buhay, magbabago ang direksyon ng iyong buhay. Money is no longer number 1. Fame is no longer number 1. Followers on social media is no longer number 1. It doesn't matter anymore because your identity is secured in Jesus Christ. Hindi sa dami ng followers mo. By the way, salamat po, 1 million follower na po tayo. By the grace of God. Sa Facebook. Amen? Why? Because He is so good and faithful. Amen? Are you willing to lay down everything for Him? Tanungin mo nga katabi mo, willing ka ba na ibigay lahat sa ating Panginoon? I-adjust ang iyong schedule sa ating Panginoon. Katulad nila, winelcome nila si Jesus sa kanilang syudad. Pero hindi ibig sabihin, winelcome nila si Jesus sa kanilang puso. Amen po ba mga kapatid? Amen? Sino sa inyo gusto nyo i-welcome si Lord? Hindi si Lord na Savior, ha? Hindi si Lord na provider, si Lord na hari. Now, tatandaan nyo ito mga kapatid. Ang sabi ng Revelations chapter 3, si Jesus daw po ay kumakatok sa pintuan ng ating puso. Kung pagbubuksan natin ang ating puso, papasok siya. Pero the moment na binuksan mo ang pintuan, dapat willing kang isurrender yung buong bahay. Kasi hindi pumapasok si Jesus bilang bisita. Pumapasok siya bilang hari. Ang problema, pinapapasok natin siya, pero may mga pintuan ng bahay na sarado. Parang bisita. Wini-welcome mo ang bisita, pero sa sala ka lang. Huwag bubuksan yung kwarto ko, huwag bubuksan yung cabinet ko. Amen? So yung lahat ng kalat mo, nandun, di niya alam eh. Okay, nandun lahat. So, winelcome mo, binigay mo yung address, pero walang access sa lahat. Because you can give Jesus the address to your heart, but you don't give Him access to everything. May mga pintuan ng bahay mo na nakasarado yung kwarto, nakasarado yung kitchen. Lord, wag mo pakialaman yung kwarto, nandyan lahat ng mga sekreto ko. Lord, wag mo pakialaman yung kitchen, nandyan lahat ng desires and appetite ko. Hindi siya bisita. Hari ang ating Panginoon. Pag ikaw may-ari ng bahay, walang parte ng bahay na wala kang access. Pag ikaw ang may-ari, lahat ng parte ng buhay mo, willing mong ibukas para sa ating Panginoon. Jesus came to this world hindi lang para i-improve yung isang area ng buhay mo. He wants to transform your life. Yung buong buhay mo gustong baguhin ng ating Panginoon. Ang question, are you willing to submit everything to Him? And give everything to Him? At i-welcome mo siya sa iyong puso. I-welcome mo siya bilang hari. And I tell you this, your life will never be the same again. Your life will never be the same again. Amen? Tingnan mo nga katabi mo. Mukha bang nakapasok na si Jesus? Parang ibang Diyos nakapasok dito, Pastor. Everybody say welcome. Receive the King. Receive the King of Kings. So nakatayo sila, binaba nila ang lahat. Ang sabi ng Scripture, dumaan ang ating Panginoong Hesus. Nilet go nila ang kanilang balabal. Nilet go nila ang kanilang mga palaspas. Hindi nila sila sabing, Lord, sa'yo ang Sunday ko, pero Monday, wag mo na pakialaman. Kasi kung ganun, gusto mo lang yung presence niya pag Sunday, ayaw mo yung authority niya pag Monday. Gusto mong binibless ka ni Lord pag Sunday, pero ayaw mong nililid ka niya kapag Monday. If Jesus is not the Lord of all, He's not the Lord at all.
Hindi mo siya totoong tinanggap kung hindi mo nirelease lahat ng control at susi sa ating Panginoon. Because the moment, my friends and family, the moment na binigay mo ang iyong buhay kay Jesus Christ, lahat ng convenience sa buhay mo, hihinto. At mapapalitan ng conviction the moment you receive the Lord. Buhay pa katabi mo? Wala pa tayo sa exciting part. Recognize Him as a King. Receive Him as a King. Ang sakit nung recognize. Ang sakit nung receive. Mas masakit to. Number 3, in our close. Follow the King. Everybody say, follow the King. Amen? Let's go to verse 9. Sabi ng scripture, the crowds that went ahead of Him and those that followed, they shouted, Hosanna to the Son of David. Hosanna to the Son of David. Now, that word, Son of David, that phrase, Son of David, is actually a correct term. Because Jesus is indeed the Son of David. Si David po ang great-grandfather nitong si Jesus Christ. And Jesus is literally under the genealogy of David. But more than that, yung phrase na Son of David is actually a royal language. Meaning the fact na binabanggit nila, Son of David, tinuturing po nila si Jesus na hari. Pero pansinin po ninyo uli yung verse in case you missed. Ang sabi ng Biblia, the crowds that went ahead of Him and those that followed, both of them shouted. So, kung mapapansin po ninyo sa verse, may dalawang grupo ng tao. Did you see it? May dalawang grupo. Ano yung una? First is the group that went ahead, highlighted part, at pangalawa, yung sumunod. So may mga nauna, pero hindi lahat nauna. May mga ano daw po, may mga sumunod. At itong mga sumunod na ito, amen, sa ating Panginoong Hesus, both of them, they shouted, Hosanna, Son of David. They are giving Jesus the royal title. But again, we all know the story now, na sumisigaw sila ng tamang title, pero nag-i-expect po sila ng ibang klase ng hari. Tama yung title, pero mali yung expectation nila sa hari. Kasi yes, hari ang sigaw nila, pero ang gusto nila, deliverer ng Rome. Importante po ba ito, Pastor? Bakit? Importante yan. Because you are not really following if the king that you follow is the version that fits your expectation. Hindi ka talaga sumusunod pag yung haring sinusunod mo ay yung hari lang na pasok dun sa iyong ine-expect. Pansinin niyo si Jesus, pumasok siya, nag-e-expect sila, deliverer, hari, ano sinakyan ni Lord? Hindi kabayo. Nag-e-expect sila, warrior, ang dumating ano? Nakasakay sa donkey. Nag-e-expect sila ng gera laban sa Rome. Ano binigay ni Lord? Kapayapaan. Sinelebrate nila yung arrival ni Jesus Christ, pero nakalimutan nila may assignment ang ating Panginoong Hesus. So my question to you is this, practically speaking, anong klaseng hari ang gusto mo? Yung hari na papadaliin lang ang buhay mo, o yung hari na kayang baguhin ang iyong buhay? Kasi mga kapatid, mga nanay at tatay, mga kaibigan, global family, ang hari hindi lang basta sineselebrate. Ang hari hindi lang basta pinapalakpakan. Ang hari dapat nating sinusunod. Gusto natin si Jesus bilang ating helper. Gusto natin si Jesus because God will make a way where there seems to be no way. We want Jesus Christ to be our advisor, but Jesus should be your king as well. At kapag si Jesus ang iyong hari, ang direction mo magbabago. In fact, mas importante na yung direction ni Lord kaysa sa preference mo. Mas importante na yung calling ni Lord kaysa sa iyong kagustuhan. Mas importante na yung kalooban ng Panginoon kaysa sa iyong sariling convenience. Ang tanong, kaya mo bang isuko ang iyong buhay sa hari na hindi mo ini-expect? Because I believe God wants to call each and every one of us. Masarap sumigaw, Hosanna! Hosanna! Save us! We want a Savior! We want a Savior! But God is calling our entire global family to go deeper. More than just saying Hosanna. This message is all about more than just saying Hosanna. This is more than, Jesus is more than just a God that saves. So let's go deeper. Not just Hosanna. God wants to bring all of us more than Hosanna.
and say, I'm not just your Savior. I am your King. Will you follow me? Because sabi ng Luke chapter 9, if anyone wants to be my disciples, you must take up your cross. What? I miss one. If you want to be my disciples, deny yourself. Look at the progression. Deny yourself, take up your cross, everybody now, and follow Jesus. Gusto niyo maging disciple kayo ni Jesus Christ? Gusto niyo siyang gawing hari ng inyong buhay? Kailangan mo i-deny ang iyong sarili. Take up your cross and follow the Lord. Amen? Ang mga fans, i-cheer ka. Hindi kailangan ni Lord ng fans. Ang kailangan niya, followers. Kasi ang mga fans is celebrate ka, yay! Pero yung mga players mismo, sumusunod sila sa coach. Sinasubmit nila ang kanilang sariling preference sa kagustuhan ng kanilang coach. Kaya sabi ni Jesus Christ, whoever of you wants to be my disciple, you must learn to deny yourself, to take up the cross, and follow the Lord. And when you follow Him, hindi mo lang ina-align ang iyong emosyon, ang iyong nararamdaman. You must align how you behave. You must align your character to Him. Na si Lord ang magiging pattern natin. Because most of the time, gusto natin si Lord na maging Savior lang natin. Pero pag siya na ang Diyos natin, He will interrupt your plan. He will even correct your plan. Ang pagiging Savior, convenient. Pero pag siya na ang Diyos mo, magdedemand siya, gawin mo to. So hindi naman pwedeng gusto lang natin yung tulong ni Lord, pero ayaw natin yung leadership ng ating Panginoon. I believe it's high time for us as a global family to change our prayer and say, Lord, thank you for saving me, but please lead the way. Pangunahan niyo po kami. Ikaw ang aming hari. Marami sa atin nagpipray, Lord, tulungan mo ko, iligtas mo ko, pagpalain niyo po ko. Hindi po mali ang lahat ng prayer na yan. Pero ang mas magandang panalangin, saan mo ko dinadala, Lord? Ano ang mga bagay na gusto mong isuko ko, Panginoon? Ano yung mga bagay na gusto mong i-lay down ko sa iyo, Panginoon? Because sabi nga ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples, Luke chapter 6, bakit mo ko tinatawag na Lord, Lord, kung hindi mo naman sinusunod ang aking sinasabi? Tinawag mo kong coach, ayaw mo naman sundin kung saan kita pinapapwesto. Tinanggal mo yung meaning ng title kapag sinusuway mo ang sinasabi ng coach mo. Yung sinasabi ni Lord. Ganun din. Why do you call me Lord if you don't obey my commandments? Because kapag si Jesus ang Lord ng iyong buhay, master siya. Kapag si Jesus Lord ng iyong buhay, King of your life, He is the owner. He has the authority over your life. So don't just call Him Savior. Because when you call Him Lord, you acknowledge the authority of God over your life. Huwag mo lang i-confess sa iyong bibig, pero dinideny ng iyong lifestyle. Huwag mo lang siya i-honor with your lips, pero ini-ignore mo siya with how you live. Confess that title. Jesus is King, and I will obey whatever you want for me to do, Lord. Because you are not just a king, you are the King of Kings and the Lord of Lords. Hindi ko lang po tinatanggap yung mga bagay na gusto mong gawin sa akin, Lord. Tinatanggap ko rin po lahat ng bagay na gusto mong mangyari sa aking buhay. And I will offer my life to you. Hindi lang po provision. If you want to correct me, Lord. If you want to humble me, Lord. Hindi ko lang po gusto ng blessing. Hindi ko lang po gusto ng provision. Hindi ko lang po gusto ng healing. What I want is my life to be changed forever. Gusto ko po mabago ang aking buhay. I make you, not just my Savior, I make you my Lord. I make you my King. Because Jesus is so great. Hindi lang po siya basta Savior. He is your King. All hail, King Jesus. Crown Him King of Kings. Crown Him Lord of Lords. Koronahan natin ang ating Panginoon. Lord, from this day forward, Ikaw po ang aking hari. From this day forward, Ikaw po ang aking Panginoon. Hindi kita tinatanggap lang bilang tagapagligtas. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking hari. Crown Him King of Kings. Crown Him Lord of Lords. Everybody stand to your feet. Luke 16 verse 19 to 31. Tip ko lang sa inyo, mag-amen na kayo ng marami sa unang part kasi sa gitna, konti na lang amen nyo. Okay? Tip lang yan ha, tip lang. Luke 16 verse 19 to 31. There was a rich man. O, tamo, katabi talaga mo ang kausap natin today. Okay? There was a rich man who was dressed in purple. Shout out sa lahat na naka-violet today. And fine linen, and lived in luxury every day.
At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores, puro sugat, and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. The time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. In Hades, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. So he called to him, Father Abraham, have pity on me, and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire. But Abraham replied, Son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here, and you are in agony. And besides all of this, between us and you, there was a great chasm has been set in place, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us. And the rich man answered, Then I beg you, Father, send Lazarus to my family, for I have 5 brothers. Let him warn them so that they will not also come to this place of suffering. Abraham replied, They have Moses, they have the prophets. Let them listen to them. No, Father Abraham, but if someone from the dead goes to them, they will repent. And Abraham said to him, If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced, even if someone rises from the dead. Pwede niyo po bang sabihin sa katabi mo ang title ng message natin today na may konting pagtaas ng kilay? Sabihin mo sa kanya, eternity is closer than you think. Eternity is closer than you think. By the way, thank you sa mga volunteers natin for sitting in dyan seat. Alam niyo po, hindi ako type ng tao na planner o mahilig magplano. Pero bilang pastor at bilang leader, na-appreciate ko po yung importansya na dapat marunong kang magplano. Alam nyo kasi ang mga importanteng bagay sa buhay natin, pinagpaplanuhan natin yan. Kahit nga hindi masyadong importante, katulad ng bakasyon, pinagpaplanuhan natin. Kung plano mo magbakasyon sa probinsya o sa ibang bansa, katakot-takot na research ang ginagawa mo, pinaghahandaan mo, para makapagbakasyon sa loob ng 4 o 5 araw. Pinagpaplanuhan mo kung anong flight ang kukuhanin mo para mas mura. Pinagpaplanuhan mo kung ano-anong mga destination o tourist spots ang pupuntahan mo. Pinaplan mo ang itinerary mo. Kinocompute mo magkano gagastusin mo. Para sa 5 araw na bakasyon, nagpaplano tayo sa ating buhay. Hindi masama. In fact, ina-advocate ko nga na dapat tayo ay marunong magplano. Lalo na sa atin dito sa Pilipinas, na medyo mahina po yung visa ng ating visa. No? Yung passport natin, kapag pupunta ka sa isang bansa na may visa, katakot-takot na papel ang kukuhanin mo, bank statement, bank certificate, iba-ibang mga certificate para lang ikaw ay ma-approve sa inyong visa. Bakit? Kinocompute mo kung magkano gagastusin, kinakalculate mo ilang araw kayo mag-i-stay, at kung paanong nagpaplano tayo para sa 5 araw na bakasyon, kung katakot-takot na effort ang iyong ibinibigay, makapagplano lang sa 5 araw na bakasyon, I have a question for you. Nagpaplano ka rin ba na ihanda ang iyong sarili sa pagharap mo sa Diyos balang araw? Kung ang oras natin sa pagbabakasyon, it would take 3 to 5 days, ang oras na gugugulin natin sa eternity, well, is eternity. Kaya pag ako pumupunta sa mga funeral services, kita mo ang kalungkutan ng tao. Sa normal na conversation na pinag-uusapan ng iba, magkano i-invest mo? May nabili ka na bang lupa? Magkano ang savings mo? Kamusta naman ang pag-aaral mo? Sa anong plano mo pag nakatapos ka ng pag-aaral? Ano ang plano mo 5 years from now? Pero mapapansin nyo, pagdating ng funeral, lahat ng conversation na yan, hindi mo masyadong maririnig. Because marirealize mo na pag may namatay at yung namatay kaharap mo, biglang papasok sa isip mo na yung mga bagay na akala kong importante, kahapon akala ko importante, pero seeing him, mukhang hindi pala lahat ng bagay na pakiramdam ko importante kahapon, importante pa rin ngayon. Nare-realize po natin na kahit gaano tayo kaganda,
Kahit gaano tayo kayaman, kahit gaano tayo ka-influential, walang exempted sa death. Walang ligtas pagdating sa kamatayan. In fact, nung Monday, nag-celebrate po ako ng aking 40th birthday. 40 years old, God's grace. Sabi nila, ano nga ba yun? Life begins at 40. No? Ganun pala yun. Dati pagka nakakita ko ng 40 years old, feeling ko ang tanda-tanda na nila. Pag 40 ka pala, feeling mo 18 ka pa rin. Feeling lang. Pero pag hinihingal ka lang, doon ka natatauhan na 14 years old ka na. Pag sumasakit na tagiliran mo, napapagod ka na. And I celebrated my 40th birthday last Monday. And one thing that really resonates in my heart, in which alam ko na yung truth na ito, but it resonates in my heart, na masaya tayo na nagse-celebrate ng ating birthday. But in fact, every time magbe-birthday tayo, we are one day closer to our death. Habang nagse-celebrate tayo ng birthday natin, palapit na rin po tayo sa isang bagay na sigurado. At yun po ay ang kamatayan. Ini-insure natin ang ating sasakyan. Sinisecure natin ang ating mga bahay. May plano tayo para sa ating retirement. Pero ang aking tanong na may kasamang pagmamahal at pagpapakumbaba, may plano po ba kayo para sa inyong kaluluwa? Pagharap natin sa ating Panginoon. There is no doubt, there is no debate. We know the certainty of death. Ang eternity, hindi po siya symbolic. Ang eternity, hindi po siya theoretical. And today, with this message, is all about our eternal awareness. Kasi posibleng nagsisimba ka na for 25 years and you can be religious and you consider yourself to be religious. But unfortunately, a lot of religious people are unaware with the urgency of eternity. Eternity by definition is actually timeless existence. Yung buhay ka na walang orasan, ibig sabihin, pag namatay ako dito sa mundo, magsisimula ang buhay ko in eternity. Doon sa eternity, walang orasan. Dito meron. Dito may calendar, doon sa eternity, walang calendar. Dito may expiration, doon sa eternity, walang expiration. Dito may katapusan, sa eternity, walang katapusan. And most people, especially most Christian, hindi naman tayo literal at lantarang nagre-rebelde sa Panginoon. Hindi po tayo literal at lantarang nire-reject ang ating Panginoon. But if you look at your life, many of us are living our lives as if eternity is not urgent. Yan po ang sitwasyon na ina-address ng ating Panginoong Yesus sa Luke chapter 16, yung text natin today. Na-amaze nga ako kasi yung Luke chapter 16, nagsimula po ang ating Panginoong Yesus, ang topic niya, pera. Dinidiscuss ni Lord ang patungkol sa pera, and all of a sudden, aware din ang ating Panginoon, I think this was in verse 14, kung saan may mga Pharisees and Sadducees na nandoon, listening, but Jesus knows na ang puso ng mga taong ito ay greedy. Sakim sa salapi. They consider themselves religious, but they love their wealth. They flaunt their wealth. Ipinagyayabang nila ang kanilang kayamanan dito sa mundo. Then all of a sudden, si Jesus na nagdi-discuss about money, is it as if Jesus shifted his lesson and he talked about a parable? Nasabi niya, merong dalawang tao, isang mayaman, nasabi ng Bible, itong mayaman na ito, araw-araw na namumuhay in luxury. Sa ibang translation, he indulged in living his life. Parang YOLO. You only live once. Sa kabilang banda, may isang lalaki na ang pangalan ay Lazarus at itong si Lazarus na ito ay mahirap. Nasabi ng scripture, mahirap si Lazarus, mayaman siya at namumuhay sa luxury, pero ang common denominator, pareho silang namatay. Hindi tinatakot ni Jesus ang mga Pharisees. Wala rin po akong intensyon na gamitin ng scare tactics para takutin ang bawat isa, may impyerno. That's not my strategy. That is not my plan. At katulad ng ating Panginoong Yesus, He did not use scare tactics. He tried to awaken the hearts of the people for them to realize eternity is closer than you think. Jesus is saying, ang eternity totoo. There is a real conscious judgment after death.
There is irreversible destiny after death. Yung eternity, yung langit, yung impyerno, hindi siya symbolic. Yung impyerno, hindi siya theoretical. When we die here on earth, we will face our Creator. Ang sabi ng Hebrews chapter 9 verse 27, just as people are destined to die once, and after that, you'll face judgment. Now, this is interesting, kasi yung Hebrew word nung salitang destined is actually a Hebrew word appointed. Everybody say appointed. Ibig sabihin, it is appointed, parang appointment. It is appointed for a person to die once. Meaning, death is sure. Death is certain. Ibig sabihin, ang buhay hindi video game. Na kapag namatay ka, bibigyan ka uli ng isang buhay. Meron ka lang isang katawan. Meron ka lang isang buhay. Meron ka lang iisang opportunity. And shout out sa lahat ng control freaks. Makukontrol mo ang maraming bagay sa mundo. Pero may isa kang bagay na hindi kayang i-control. Kamatayan. We cannot control death. Death is scheduled certainty. At ang nakakatakot sa kamatayan, sigurado siya, pero hindi mo alam kung kailan. Malalagay mo sa kalendaryo kung kailan ang meeting mo. Malalagay mo sa kalendaryo kung kailan ang dinner date ninyo. Pero hindi mo malalagay sa kalendaryo kailan ang funeral ko. Kaya pansinin niyo ang sabi ng scripture, balik yung verse na sa Hebrews 9, it was appointed for a person to die once. Look at the verse. Hindi po sinabi ng scripture, ang tao mamamatay, and after that, wala na. Hindi. Ang sabi ng scripture, after a person dies, after that, we will face judgment. And I would like to be very clear. A believer will face a different judgment, and a non-believer will face a different judgment. But at least for us believers, ang kamatayan hindi natin dapat kinakatakutan. Ang kamatayan dapat nating pinaghahandaan. Because ang sabi ng scripture, once na pumikit ang ating mga mata at ang paa natin ay magpantay, ang sabi ng scripture, may kasunod pa. Ibig sabihin, pipikit ang mata mo dito sa mundo, pero didilat siya sa bagong mundo, eternity. At pagdating sa eternity, ang sabi ng scripture, haharap tayo sa judgment. So ibig sabihin, hindi yung natulog ako, tapos wala na, bigla na lang ako mawawala. Malinaw ang Biblia. Pag ako ay namatay, ang kasunod, evaluation. Pag ako namatay, ang kasunod, assessment. Kapag ako namatay, ang kasunod, accountability. Look at the verse again. Just as people are destined to die once, and after that, to face judgment, pero pansinin niyo, walang appeal. Hindi ka na pwedeng mag-appeal, Lord, sorry po, wala kasing nag-share ng gospel sa akin doon. Paumanhin po, Lord, hindi ako nakinig kasi hindi ako naniniwala sa kapitbahay ko. Christian daw kasi siya, pero parang chismoka naman po kasi siya. Kaya parang hindi ako naniniwala sa kanya. Patawad, pwede po ba mag-appeal? Give me another chance. Because apparently, when you face your Creator, kung ano man ang maging destination mo, yun na ang iyong final destination. Ibig sabihin, it is final, it is settled, that when you die, you will not cease to exist, you will transfer. And as a believer, this is a good news, my friends and family, because death is not a destination. Apparently, death is transition. At kung ang death transition ko from this messy, imperfect world, papunta sa glorified, perfect world na iniinda ng Panginoon, I would love to do it. Sino sa inyo excited na mapunta sa langit? Sige, taas kamay lahat na excited mapunta sa langit. Sabi mo sa katabi mo, tanda ko yan, tanda ko yan, tanda ko yan. Sabi mo sa katabi mo, kailan mo gusto? Kailan mo? Bakit? Sabi po ng Biblia, after death, you will face judgment. Kaya sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Corinth, since when we die, we believe in Jesus Christ. We know that Jesus saves us. He cares for us and loves us. Sabi niya sa 2 Corinthians 5 verse 7, for we walk by faith and not by sight. And since I walk by faith and not by sight, because kung pagbabasihan ko, nakikita ko, wala akong parang walang second life, parang walang buhay after this.
Parang pakiramdam ko lahat ng namatay, wala na yon. Kasi tayo ay alamok lamang. Pero sabi nila, but we walk by faith and not by sight. Next verse. So we are confident. Sabi nila, we are confident, yes, well pleased rather to be absent from the body and to be present with the Lord. My goodness. As sinasabi ni Apostle Paul, of course, they don't want to die. But if dumating ako sa scheduled death, yung time na inalaw ng Panginoon para ako ikuhanin at bawiin ang buhay sa akin, I walk by faith, not by sight, and I'm confident, I am well pleased, that yes, magiging absent na ako dito sa mundong ito, pero magiging present ako kasama ang Diyos. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta mawawala. Yung Stephen, aalis lang sa tent at lilipat sa ibang destination. So ibig sabihin, you will not cease to exist. Hindi hihinto ang pag-i-exist mo. Lilipat ka lang. At yun yung kinukwento ni Jesus Christ sa kanyang parable. Mayaman yung isa, sobrang hirap nung isa, pero may common denominator. Pareho silang namatay. Yung, sabi ng scripture, yung mayamang lalaki, namuhay siya araw-araw, in fact, ibang translation niya, very extreme, araw-araw fine dining. Sana all. Ako, I'm not fine. My dining is not fine. Amen? Pero araw-araw fine dining, yung isa naman, ang sabi ng scripture, itong si Lazarus, napakahirap, ang katawan puno-puno ng sugat, dinidilaan ng aso ang kanyang katawan, at umaasa lang siya doon sa tira-tirang pagkain na bumabagsak doon sa mayaman. Biruin mo, yung isa napakayaman, napaka-influential, maraming koneksyon, si Lazarus tambay lang doon sa gate ng mayaman, pero pareho silang humarap sa kamatayan. Why? Walang pinipili ang death. Wala siyang pinipiling edad. Wala siyang pinipiling yaman. Hindi mo mabibili ang iyong way out of hell or into heaven. It's all about your decision today that will lead us to that. Ang sabi ng Biblia, itong rich man na ito, namuhay siya sa luxury, namuhay siya sa indulgence, habang si Lazarus nandun lang sa kanyang gate. Ang sabi ng Bible, nung sila'y parehong namatay, pareho silang namatay, pero magkaiba ang kanilang naging destination. Sabi ng Bible, itong si Lazarus na mahirap, napunta sa piling ni Abraham. Napunta siya sa piling ng Panginoon. Samantalang itong rich man, napunta po siya sa Hades, sa impyerno. Now ang tanong, bakit napunta sa impyerno yung mayaman? Kasi pastor, mayaman siya. But it's not what the Bible is saying. He was not in hell because he was rich. Hindi siya nasa impyerno dahil siya ay nagnakaw. Walang account na sinabing pumatay siya. Hindi sinabing fraud siya. Hindi sinabing violent, abusive, or oppressive. Walang murder na involved. Walang blasphemy na involved. Walang theft na involved. And on top of that, he was not held because he was rich. He was not judged because he was rich. Kasi kung siya ay napunta sa impyerno dahil sa kanyang yaman, bakit si Abraham nasa langit? Mayaman din yun. Abraham was there and he was rich. So obviously, wealth is not an issue. He was in hell not because of what he had. He was in hell because of what he ignored. And let me rephrase. He was in hell because of who he ignored. Because the Bible says in verse 20, at his gate, sa bahay mismo ng mayamang ito, was laid a beggar named Lazarus. Highlight that part. Meaning, every single day, every lalabas ang mayamang ito, nakikita niya si Lazarus na nakahiga sa kanya mismong pintuan. Notice, hindi sinabi na he was in town. Hindi sinabi na bumibisita siya. Hindi sinabi na dumadaan siya. Na hindi nga sinabing nakatago si Lazarus at hindi makita ng mayaman. No, ang sabi ng scripture, he was at the gate. He was close. But apparently, yung proximity pala hindi magkikreate ng compassion. Hindi pala porket malapit sa iyo ang suffering, matututunan mong maawa. Na pwede palang you are living in luxury, but your spiritual life is completely bankrupt. So it's not an issue of how rich you are, but it's an issue of, sorry for the word, how numb you are. Gaano tayo kamanhid
sa mga taong nilalagay ng Panginoon sa ating pintuan. Every single day, kita ng mayamang ito ang suffering ni Lazarus. And unfortunately, yung suffering na araw-araw niyang nakikita created a heart of familiarity in his heart, na masyado siyang naging pamilyar sa suffering ni Lazarus na nagmukha ng normal ito sa kanya. Na namanhid ang kanyang puso. Hindi siya galit sa mahirap, pero wala din siyang ginawa para tulungan siya. Nasanay siya sa kahirapan ng kanyang kasama. Hindi niya na-realize na si Lazarus ay misyon ng Panginoon sa kanya. Nilalagpas-lagpasan niya, ini-ignore niya, assignment pala niya. Let me talk to you a little bit, my friends and family, and I say this with love and humility. Sino ang mga taong inilagay ng Panginoon sa iyong buhay that you ignore? Nilalagpas-lagpasan lang po natin na mga assignment pala ng Panginoon sa atin. God has given you an assignment, and sometimes that assignment is your parents. Sometimes yung assignment yung boss mo. Sometimes yung assignment kasama mo sa trabaho. Sometimes ang assignment kaklase mo. Sometimes ang assignment yung kapitbahay mo na nagbibidyoke hanggang alas 2 ng madaling araw. Sometimes ang assignment mo ay yung kaaway mo mismo. Pastor, ayokong mapunta sa langit yung kaaway ko. Kaya ako nga hindi sinishare ang gospel para matuluyan po siya sa impyerno. Kasi pag napunta yan sa langit, di parang impyerno na rin yun. Pero kidding aside, who are those people that God sent into your path that most of the time we ignored? Hindi ko inuhusgan yung mayaman. Gusto ko rin namang yumaman one day. Yung katabi mo, gusto niyo ba yumaman? Oh, kung plastic pa yung katabi mo eh. Sabihin mo nga, power? Oh. Pero probably, because araw-araw niya nakikita si Lazarus, and it's interesting to me by the way, si Lazarus, yung rich man, pansinin nyo yung itong mayamang taong ito, nagkaroon sila ng pagpapalit ng sitwasyon. Yung mayaman, he was living in luxury here, pero napunta siya saan? Sa Hades. Samantalang itong si Lazarus, he was living under suffering, and he went to be in the presence of the Lord. Siguro yung mayaman to, iniisip niya, well, it's just another suffering. It's just another beggar. After all, marami namang mga beggar dito. At napakaraming assignment sa buhay natin na iniisip natin, well, it's just another issue. Patayan na naman, isa na naman patayan sa bansa namin. Normal na yan dito. It's just another kid. Gera na naman. Meron daw gera sa mga. It's just another war. It's just another bad news. So again, let me ask you a question, and I say this humbly. I ask myself too. Tinanong ko rin ang sarili ko. Ano-ano mga bagay? Sino-sino mga tao ang assignment na ibinigay ng Panginoon sa akin na ini-ignore ko? Walang recorded sa Bible na pinagtabuhay niya si Lazarus. Pero recorded din na wala siyang ginawa para tulungan si Lazarus. Because what you ignored in your gate today may define your eternity. So ang unang reason kung bakit, because may neglect, may numbness. You know what happened after that? The Bible says in verse 22, the time came that when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side, and the rich man also died, and he was buried. So pansinin niyo, sabi ng Bible, dumating ang tamang panahon na yung beggar namatay, at ang angel, he carried him to Abraham's side, samantalang ang rich man, he also died, and he was buried. Now, bigyan ko kayo ng konting tip pag nagbabasa kayo ng Bible for efficient Bible study. Now, pagka tumitingin po kayo ng verse, malaking bagay po at malaking tulong kapag tinitignan nyo yung similarity and contrast. Similarity and contrast. Question, based sa verse na ito, ano ang similarity ng dalawa? Pareho silang namatay. Similar, pareho. Now, ang question, ano ang contrast nilang dalawa? Ano yung bagay na magkaiba sila? I love this service. Participative. Bigyan ng A yan. Okay? Ano sabi ng Bible? Yung beggar namatay, yung mayaman namatay. Pero yung beggar, dinala ng angel into Abraham's side. Samantalang yung rich man, ang sabi ng Bible, ay inilibing. Ibig sabihin, meron pa siyang burial ceremony. No, nagkaroon pa sila ng ceremony. Kaya kita nyo na ibang-iba ang kanilang pamumuhay. Kung titignan natin ang ibang verse, ano pa ang contrast nila? Yung mayaman, naka-purple na damit. Yung mayaman, laging kumakain ng fine dining.
Meron siyang influence, meron siyang security. Si Lazarus, puno ng sugat ang katawan. Dinidilaan ng aso ang kanyang mga sugat. Lagi siyang gutom at ang kanyang buhay ay punong-puno ng kahihiyan. Pero tignan nyo ang nangyari after. Dito sa mundo, yung mayaman mukhang blessed. Pero pagdating ng eternity, yung mayaman, siya yung tormented. Si Lazarus, nung nandito sa earth, punong-puno siya ng suffering. Pero sa eternity, si Lazarus, kinomfort. So yung isa tormented, yung isa comforted, pero malaking bagay yung difference na nangyari because completely different yung naging experience nila sa mundo at sa eternity. And because, ang sabi ng scripture, ang mayamang ito ay namatay. Ang sabi ng scripture, nung siya'y nandoon sa Hades, at siya ay hirap na hirap, verse 24, he called to him, and he said, Father Abraham, have pity on me. Send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire. And many churches don't want to talk about hell, kasi hell speaks about fire. Ang impyerno may kasamang uod. It is an eternal pain, agony, and suffering. That's why many churches don't want to talk about it. At sa totoo lang, pag iniisip ko pa lang ang itsura, temperature ng hell, tas walang ice tubig, natatakot ka na kagad. Kasi iniisip mo lang na eternal existence with eternal pain and eternal suffering. Sabi ko, grabe yung torment na kanyang pinagdaanan. But while I was reading this text, I realized na yes, suffering ang fire. Yes, suffering yung eternal existence ng suffering. Pero alam niyo kung ano mas matinding suffering? Yung hindi nawala yung memory niya. Ibig sabihin, natandaan niya kung sino si Abraham. Kilala niya kung sino si Lazarus. Kilala niya, di ba sa previous text, pati mga kapatid niya, naalala niya. Ibig sabihin, that's the greatest torment that we could have. Yung nandun ka sa impyerno, tapos sasabihin mo, sayang, hindi ako kagad sumama sa church. Sayang, hindi ako nakinig sa mga tao nag-share ng gospel para sa akin. Nakakapanghinayang na dapat umuo ako, sumunod ako, ibinigay ko ang buhay, and you keep on remembering all of that. Tapos wala ka nang magawa because that's your final destination. For me, that's the greatest torment. Nakakatakot isipin na may posibilidad that it could happen to any of us. Dahil sabi na scripture, naalala niya ang kanyang nakaraan. Kilala niya si Lazarus, pero tignan niyo ang sabi ng scripture sa verse 24. Father Abraham, sa sobrang tindi ng kanyang suffering, sabi niya, please po, Father Abraham, maawa po kayo sa akin. Send Lazarus. Tignan niyo, pati sa impyerno, boss pa rin siya. Hindi niya nakalimutan, hindi nawala sa memory niya yung pagiging entitled at prideful. Na-realize ko lang mga kapatid na hindi kayang tanggalin minsan ng eternity ang pride natin. Kasi kita nyo, no, nasa impyerno na nag-uutos pa. Sa inyo po si Lazarus. I-dip niya po yung tip of his finger para bigyan man lang ako ng tubig dito. Is it as if eternity could not fix him? Hindi niya nga sinabing sorry po. Hindi niya nga sinabing mali po ako. Hindi niya sinabing nagsisisi po ako. Sabi niya, send Lazarus, Father Abraham. Because you can hear from his desperation. You can hear from his verse, from his voice. Uhaw na uhaw po ako. Init na init po ako. Obviously, mga kapatid, it was a reminder for all of us that thirst is real. Suffering is real. Agony is real. And when I was reading this, I was reminded because Jesus talked about the same scenario in Matthew chapter 7. He was talking about the future judgment na pagdadaanan natin, na pagdating ng araw, pag nandun na tayo sa ating final destination, maraming tao, sabi ni Jesus, na magdadahilan at gagamitin nila ang kanilang mga merit para sabihin, naglingkod ako sa Lord bakit ako nandito? Ang sabi ng Matthew chapter 7 verse 22 hanggang 23, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name we drive out demons, and in your name we perform many miracles? Sabi nila, Lord, di ba nag-prophesy po kami? Di ba nag-cast out po kami ng demons? Di ba po maraming milagro ang nangyari? Gamit po namin ang iyong pangalan? Pero anong sabi ng Panginoon? Verse 23, and then I will tell them plainly, everybody now, I never knew you. Away from me, you evil
doers. That in the future day of judgment, may mga taong gagamit ng kanilang religious activity as a merit para sabihin, I don't deserve here. I don't deserve this suffering. My friends and family, let me tell you this with love and humility. You cannot change your destination after death. But you can change the direction of your life before your death. That's why the Bible is very clear to us. Ang sabi ni Jesus Christ mismo, kung narinig mo ang boses ko, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Do not harden your hearts. Soften your heart. Be aware of the urgency of the eternity. Eternity is closer than you think. All of us will face death. All of us will not cease to exist after death. All of us will continue. But some of us will be comforted. Some of us will be tormented. Which leads me to the very heart of this message. The sense of urgency. Because the Bible says in verse 27, nung sinasabi niya, isa niyo po si Lazarus, sabi niya, isa niyo po si Lazarus para i-dip niyo po ang kanyang finger sa tubig para man lang idapo sa aking dila, para man lang mapawi ang aking uhaw. Ang sabi ni Abraham, let me rephrase, that's impossible. There is a great chasm, may malaking separation between us and you, that there's no way that I can go there, and there's no way that you can go here. Meaning, this is going to be our final destination. And then on verse 27, sabi niya, Lord, Father Abraham, then I beg you. It struck me. Wow. Yung beggar, ang saya. Yung mayaman, namamalimos. Sabi niya, I beg you, Father, send Lazarus to my family. Ang sinasabi niya, kung hindi, wala na akong pag-asa makapunta dyan. Kung imposible ang request ko na madampian man lang ng tubig ang dila ko, please man lang, Father Abraham, yung pamilya ko na lang po. Sabi niya, padala niyo naman po si Lazarus sa aking mga pamilya. Verse 28, meron po akong 5 mga kapatid pa. Hayaan niyo pong si Lazarus ang mag-warning sa kanila so that they will not also come to this place of suffering. Listen to the sound of urgency. Ang sabi ng rich man, hayaan niyo pong si Lazarus, i-warn po sila. All of a sudden, he cares for his family. All of a sudden, he cares for his brother. Pero ang sabi ng verse 29, but Abraham replied, well, they have Moses. They have the prophets. Let them listen to them. Ano sinasabi ni Abraham sa kanila? Hindi na kailangan si Lazarus pa ang pumunta para gisingin ang puso ng iyong mga kapatid. Andiyan na si Moises. Andiyan na ang mga prophet. There's written about law and prophet, meaning Abraham was saying, meron ng scripture. Meron ng kasulatan. Meaning, they have enough revelation for them to be able to believe in the Lord or not. Ibig sabihin, walang problema o kakulangan sa ebidensya. When you look around, you can see God is real. When you look around, kitang-kita mo ang Diyos ay totoo. When you look around, kitang-kita mo na ang Diyos hindi niya gusto na ang bawat isa sa atin ay mapunta sa kapahamakan. Pero it's not a lack of evidence. It's a lack of response. This is a problem of resistance and harden of our hearts. Siguro iniisip niya, pagka kasi pumunta si Lazarus, baka sakaling mapaniwala sila. Bakit? Ano ang sabi niya? Verse 30. No, Father Abraham, if someone from the dead goes to them, they will repent. Oh, may sense din siya, no? Kahit nasa impyerno, may sense eh. Kasi sabi niya, kasi ganito yan, sir. Pag yung patay, nabuhay, tas nagpakita, mas magsisisi bigla, magluluhuran yung mga kapatid ko na yun. Bakit? Ang iniisip niya, pag nakakita ng multo yung mga yun, baka sakaling yung supernatural at yung miracle, makapagpabago ng kanilang thinking. Kasi di ba meron tayong thought na ganon? Ako minsan yung thought na, minsan sabihin mo, may mga taong ayaw maniwala kay Lord. Ba't di na kayo bumaba si Lord? Tapos biglang yung sabihin, ako ang Diyos, maniwala kayong lahat. Malamang maniwala sila lahat, no? Parang sold na lahat, di ang dami siguro mapupunta sa langit. Hindi na natin kailangan mag-evangelize, mag-service every Sunday kasi apparently many people will believe in the Lord.
Yun din ang concept na sinasabi nitong si Lazarus, ng rich man. Sabi niya, pababain niyo lang po si Lazarus, siguradong mapapaniwala siya. Pero ano sabi ni Abraham? Verse 31. If they do not listen to Moses, if they do not listen to the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the grave. Ano sinasabi ni Abraham? Are you still with me? Iniisip mo, miracle ang makakapagpa-convince sa kanila? No. The word, the revelation is enough. Ang milagro, hindi laging nagkikreate ng pagsunod. Hindi. Kapag may nabuhay pong patay, at yun po ang nagsabi, masashock yung mga yun. Totoo. Ang milagro, nakakashock. Diba, pansinin nyo tayong mga Pilipino. Kung ano yung, pagka may nabalitaan tayong milagro, pinipilahan ng milagro. Sabi nila, pumunta ka dito sa probinsya. Meron po si Mama Mary nandito sa puno. Nagpakita dito sa puno. Ay, mga tao naman, pila ng pila. Pila sila, haba ng pila. No? Bakit? Ba't yung pinipilahan yan? Nandito si Mama Mary. Nung ikaw na nasa harap, asa ba si Mama Mary dyan? Ito ba yung ano niya? Because, uhaw tayo sa miracle, na iniisip natin ang miracle makakapagpabago ng buhay. But apparently, ang sinasabi ni Abraham sa kanila, teka lang, kung hindi sila naniwala kay Moses, kung hindi sila naniwala sa mga prophets, walang kahit anong milagro ang makakapag-convince sa kanila. Because miracle can shock you, but it cannot soften your heart. Remember yung paraon sa Egypt? Bago palabasin ang nation of Israel at i-deliver po sila from Egypt to the promised land, nakita mismo ng paraon yung 10 salot na pinadala ng Diyos. Yung tubig biglang naging dugo. Nagkaroon sila ng pigsa. Namatay yung kanyang panganay na anak. 10 imposibleng mga milagro. Pero naniwala ba ang paraon? No. Ang mga Israelites, nung lumaya sila mula sa Ehipto, at binuksan ng Lord yung pulang dagat, Red Sea, sa harap nila mismo, kitang-kita nila ang milagro. Yung dagat na hati. And a few hours later, golden calf. Just a few hours later, golden calf. What do I mean, mga kapatid? Hindi porket nakakakita ng milagro, automatic na agad na sila'y napapaniwala sa ating Panginoon. Kasi kung milagro ang nagpo-produce talaga ng faith sa buhay ng tao, bakit si Jesus ang daming kritiko? Kitang-kita nila mga milagro, kita nila yung bulag nakakita, yung bingi nakalakad, yung pilay nakarinig. Tinitignan ko lang kung gising pa kayo. Biruin mo yung pilay nakalakad, yung bingi nakarinig. Pero ano sasabihin nila? Naalala niyo si Jesus? Pinalayas niya yung demonyo. Kinas out niya yung demon. Ano sabi ng mga Pharisees? Kapangyarihan yan, galing kay Satanas. Nakita na nila yung milagro. So hindi impress ang tao sa miracle. Kasi minsan, pag nakakita tayo ng miracle, nire-reinterpret pa natin. Hindi sa Diyos yan. So there's no guarantee. Ang sinasabi ni Abraham, there's no guarantee na kapag nakakita ang iyong mga pamilya ng milagro, kikilala sila sa ating Panginoon. Because at the end of the day, makilala man nila si Moises, makilala man nila ang lahat ng propeta, makilala man nila ang lahat ng biblical heroes katulad ni David, ni Samson o ni Solomon, walang guarantee magbabago ang kanilang buhay. Pero meron akong kilala na kapag nakilala nyo, sigurado magbabago ang inyong buhay. Si Jesus mismo. Palpakan natin ang Panginoon. Ano ba ang reason kung bakit bumaba ang ating Panginoong Hesus dito sa mundo? What is the main reasons why He died on the cross for your sins and my sins? Because Jesus wants to take away the sin of the world. Masyado kang pinarusahan ng kasalanan, ng addiction, ng suffering dito sa mundo. And God loves you so much, He wants to take away that sin. Ang Diyos, hindi niya lang binabago ang destiny ng maniniwala sa Kanya. Gusto rin ni Lord baguhin yung buhay mo habang nandito ka pa sa mundo when you believe in the Lord Jesus Christ. Why? Because ang sabi ng 1 John chapter 3, but you know that Abraham appeared, no? Moses appeared, no? Elijah appeared, no? But you know that Jesus appeared so that He might take away your sins. That's the reason why Jesus came here on earth. He wants to showcase His love for you. Gusto ng Panginoon, alisin
ang kapangyarihan ng kasalanan sa iyong buhay. Jesus loves you so much, my friends and family. Mahal na mahal ka ng Panginoon. And I want to show you gaano kahirap ang impyerno para ma-realize ninyo yung bigat ng sakripisyong ibinigay ng Panginoon para dalhin tayo sa kalangitan. Sometimes hindi mo ma-appreciate ang langit pag hindi mo na-realize kung gaano masalimuot ang impyerno. But many of us, especially the Christians, masyado tayong natatakot sa impyerno to the point na lagi na lang impyerno ang iniisip natin at hindi na tayo excited sa langit. I want you to go to eternity na mas excited ka sa langit kaysa takot sa impyerno. That's a better way to do it. Na I'm not afraid to go to hell because I know that Jesus loves me. I know that Jesus cares for me, that Jesus took away my pain, took away my sin. But, hindi porket mahal ako ng Panginoon, pinipermit na ng Panginoon na walang magbago sa aking buhay. Katulad po ng mga nanay, kahit mahal po ninyo ang anak ninyo, hindi lahat ng gusto niya binibigay nyo. Kasi marami tayong gusto na hindi makakabuti sa atin. And if your biological parent, you believe that they love you because may mga wini-withhold sila sa inyo, how much more will our God in heaven? Na minsan may mga bagay siyang hindi inaalaw. May mga bagay siyang gustong baguhin sa atin, pero hindi indikasyon nyo na hindi ka mahal ng Panginoon. Because the moment you receive the grace of God will not just save you, the grace of God will transform you. And if the grace of God did not transform you, you probably misunderstood God's grace. Because the grace of God has the power for you to be able to say no to ungodliness. The grace of God appeared, and sabi ng Titus chapter 2, that He appeared before all of us. He appeared before all of us na ang ating Panginoong Jesus ay bumaba mula sa langit. Iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos, hindi natin siya kayang abutin, pero siya mismo ang bumaba mula sa langit to take away your sin. So ang sabi ng verse 6, no one who lives in Him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen Him or known Him. Mahal na mahal ako ng Panginoon, Pastor, kaya okay lang naman siguro, di ba? Maintindihan naman ng Panginoon kung ako'y mamumuhay sa pagkakamali. Tanggap ka ba ni Lord? Yes. Approve ba ni Lord yan? No. If love meant approval, kung mahal ka, ibig sabihin lahat approve, hindi na natin kailangan ng cross. But because God knows that your sin is serious and your sin will lead you to hell, and His love for you is stronger, He gave His life for you and for me. Hindi porket tinanggap mo si Jesus, hindi ka na magkakasala. Pero magkaiba yung nag-fall into sin tsaka namuhay sa kasalanan. Ang isda, pag tumalon, pwedeng mapunta sa lupa. Pero hindi siya pwedeng mabuhay sa lupa. Ang isda, it was meant to be in the water. Hindi ka makakahinga sa lupa. Katulad natin mga Kristiyano, sometimes we commit sin from time to time, but we can never breathe living in sin because we know that our God is the one who gives breath on our lungs. Living is sin. Especially, I believe I have an assignment today to debunk our cultural belief and our cultural mantra. Mahal ka ng Diyos, kaya kahit anong gawin mo, okay na. Magkaiba po yung namumuhay sa kasalanan, nagkamali at nagkasala sa dinedefend ang kasalanan. Ang pagmamahal ng ating Panginoon nakakapag-transform ng buhay ng tao. Kapag sinabi nilang mahal ka ng Diyos kaya pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo, that's not biblical love. Ang tunay na pagmamahal, ang grace ng Lord nagtatransform sa iyo. Ang grace ni Lord ni-rescue ka, pero pag nalaman mo ang truth ni Lord, i-direct ka ng truth ng word sa tamang katotohanan. Kaya yung nahuli in the act of adultery, yes, gracious ang Panginoon, ipinakita niya ang pagmamahal niya, but at the end of the conversation, ang sabi niya, woman, go and sin no more. I know this message is hard to chew, but the message is so simple. Eternity is closer than you think. You are one breath away from eternity. Kung gusto ko lang na maraming amen nyo, mas magandang sabihin ko, huwag kayong matakot sa impyerno, baka gawa-gawa lang naman ng tao yun. Pero ang impyerno po ay totoo. Pero hindi ibig sabihin, dinidesire ng Panginoon na lahat tayo mapunta sa impyerno. Hindi naman ginawa ng Diyos ang impyerno para sa atin. Kung naniniwala tayo sa impyerno, mas gusto ko maniwala kayo ngayon
na ang Diyos may awa. Mas gusto ko maniwala kayo ngayon na ang Diyos mapagmahal, na ang Diyos may nagbibigay ng tsansa. Kung naniniwala tayo sa impyerno, mas maniwala ka. Yung langit na hinanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin, yun ang mas totoo. Yes, Jesus spoke about hell so many times in the scripture. Mas marami pa sa ibang mga subject in the Bible. And he talk about the torment in hell. Pinag-usapan at diniscuss ng ating Panginoong Yesus yung hirap na pwedeng pagdaanan ng isang taong hindi maniniwala sa Kanya. Pero wag na wag nating kakalimutan yung pinaka-importanting balita sa lahat. Na yes, may suffering, pero ang Diyos gumawa ng paraan na ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak. Kaisa-isang anak na bumaba mula sa langit para sa bawat isa sa atin. Na hindi ka lang basta pinatawad ng Diyos, inabsorb ni Jesus lahat ng bunga, lahat ng parusa ng ating mga kasalanan para sabihin sa bawat isa sa atin, mahal na mahal kita, anak. Para yung John 3:16 put it up ay maging totoo sa atin, that God so loved the world that He gave His only Son, so that whoever will believe in Him will not perish but have everlasting life. Do you believe that God loves you? Do you believe that God loves you? And hey, because God loves you so much, He gave His Son so that, hold on a second, whoever. I love that. Kasi pag may salitang whoever, it doesn't matter kung mayaman ka o mahirap. It doesn't matter kung popular ka o hindi. It doesn't matter kung nakapag-aral ka o hindi. It doesn't matter kung kilala ka ng tao o hindi. Whoever will believe in Him will not perish but have everlasting life. That puts all of us on equal footing. That puts all of us on equal ground. Na kahit na magkakaiba tayo ng estado dito sa mundo, pagdating sa paniniwala natin sa ating Panginoong Yesus, sama-sama tayo at pare-pareho tayong makakaranas ng pag-ibig ng Panginoon. Kapiling ang ating Panginoong Yesus doon mismo sa kalangitan. Every person is already moving towards our eternal outcome. Perish or live. Naniniwala ako ng eternal life is not just living forever. Eternal life is not just timeless existence. Eternal life is about living forever with God. Living with Him. So kapatid, kung never pa in your life na nakapag-desisyon ka sa iyong puso, nabuksan siya at tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, I would like to take this opportunity to make an invitation to you. Tomorrow might be too late. Later might be too late. Huwag mong palagpasin ang pagkakataong ito. Nabuksan ang iyong puso. Hindi relihiyon ang tinatanggap mo. Ang sinisimulan mo relasyon sa ating Panginoon. Because the moment you believe in Jesus Christ who died for you, who loves you so much that gave Himself for each and every one of us, when you start to believe in Him, He's about to move you from darkness to life. From death to life. From slavery to freedom. Because God loves you. He cares for you. That's why He saved you. Hindi worth it ang lahat ng tagumpay sa mundo kung wala ang ating Panginoon. Hindi worth it ang lahat ng yaman sa mundo kung hindi natin kasama ang Panginoon. Even our Lord Jesus Christ is very clear. What good is it that you gain the whole world but you forfeited your own soul? Sa Tagalog, Mark chapter 8, everybody read. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao na makamtan niya ang buong daigdig, ngunit mapahamak naman ang kanyang sarili. God doesn't want you to perish. He wants you to live forever with Him. He loves you so much. Mahal ka ng Panginoon. Everybody stand to your feet.